Kumusta po kayo, mga minamahal nating taga-subaybay ng Boses ng Pagmamahal? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Clara at muli nating sisimulan ang isang paglalakbay ng puso. Isang kwento na susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at katapatan. Sa mundong mapanlinlang, paano mo mahahanap ang totoo mong pag-ibig? At kung ang taong pinagkatiwalaan mo nang lubos ang siya palang magiging mitya ng iyong pinakamalaking pagtataksil, paano ka babangon? Paano mo ipaglalaban ang iyong dangal at puso? Wala siyang karapatan sa Montenegro, ni isang sentimo. Narinig ni Alessa ang matinis na boses ni Doña Celestine. Ang boses na yon, na dati puno ng respeto at pagmamahal sa kanya, ngayon ay parang lason. Pero inay, kasal na po kami. Boses ni Marco, may bahid ng pag-aalinlangan. Kasal? Isang papel lang yan, Marco. Tilang ngumisi si Doña Celestine. Ang pangalan niya? Sisirain natin. Ang planong baliw ang pinakamadali. Wala siyang lalabanan. Kung ganoon, ang anak ng Alvero ang mamamahala sa Montenegro? Tanong ni Marco. Oo, at ang babaeng yan, itatapon natin sa limot. Pakiramdam ni Alessa, tumigil ang mundo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Ito ba ang pag-ibig na pinangarap niya sa tabi ni Marco? Ito ba ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ng buong buo? Ang lamig ng marmol sa kanyang pisngi ay tila yelo, at ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa kanyang wedding bouquet na kanina lang ay nagbigay ng kagalakan, ngayon ay nagmistulang bulok. Ang kanyang bagong wedding ring na kanina'y sumisimbolo ng pag-asa, ngayon ay tila nagiging bakal na nagbibigkis sa kanyang daliri. Ang luha. Hindi ito lumabas. Isang hapdi ang bumalot sa kanyang dibdib na mabilis na napalitan ng apoy. Hindi. Hindi ito matatapos dito. Ang kanyang daliri ay kusa na lang dumapo sa icon ng voice recorder sa kanyang telepono. Isang maliit na click. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Kinabukasan, lumabas si Alessa mula sa kwarto na may ngiti sa labi. Isang ngiting tila pinipiga ang bawat hibla ng kanyang pag-asa. Good morning, Marco, Inay Celestine, ang bati niya, habang ang kalooban niya ay patuloy na nagngingit-ngit. Kinailangan niyang maging perpekto, maging ang asawang walang anumang reklamo, ang manugang na puno ng respeto. Habang abala ang lahat sa preparasyon para sa isang social gathering, tahimik si Alessa na nag-iikot sa bahay. Naghahanap siya ng mga bakas, email, documents, kahit anong lead. Sa desk ni Marco, may nakita siyang folder na may marking Montenegro assets. Nanginginig ang kanyang kamay habang palihim niyang binuksan ang folder at kinunan ng larawan ang ilang mahahalagang pahina. Ang bawat click ng kanyang camera ay parang hininga ng paghihiganti. Sa isang charity event kinagabihan, kung saan nagtitipon ang mga alta sosyedad ng Makati, muling nag-cruise ang landas ni Alessa at Lucas. Isang architectural designer, Lucas ang pangalan niya. Ang lalaking minsan nang nagpatibok ng kanyang puso bago ang kasal, isang lihim na paghanga na itinago niya ng buong puso dahil sa obligasyon sa pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Lucas, na tila kausap pa si Doña Celestine. Sumisikip ang dibdib ni Alessa. Ito ba ang ibang lalaki na gagamitin nila laban sa kanya? Nagtagal ang kanilang tinginan, puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Alessa dear, sumama ka sa akin. Mayroon tayong importanteng meeting sa mga board members. Biglang sabi ni Doña Celestine, sabay hila sa braso ni Alessa. Ang hawak ni Doña Celestine ay mahigpit, halos masakit, na para bang isang babala. Ang desisyon ni Marco sa business matters ay hindi na para sa'yo. Tandaan mo, kami ang pamilya mo ngayon. Kami ang bahala sa'yo. Sa gabi, pagbalik sa mansyon, pumasok si Alessa sa office ni Marco. Alam niyang lumabas ito para sa isang business meeting. May nakita siyang open email tungkol sa isang malaking real estate deal
na may kahina-hinalang broker's fee. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang kopyahin ang buong thread. Biglang nawalan ng signal ang kanyang telepono. Kasabay noon, may kumatok sa pinto. Napalingon si Alessa, biglang narinig ang boses ni Ate Nena. "Ma'am Alessa, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Ate Nena, bahagyang bukas ang pinto. Huminga ng malalim si Alessa, pilit na ngumiti. "Oo, Ate Nena, naghahanap lang ako ng gamot sa ulo." Lumapit si Ate Nena, puno ng pag-aalala ang mukha. "Alam ko pong may mali, ma'am. Hindi po ako bulag. Nakikita ko po kung paano sila, ang mga Montenegro. Sila po ang nagpalaki sa akin. Mahal ko po kayo." Nawasak ang maskara ni Alessa. Biglang lumapit si Ate Nena at hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag po kayong mag-alala. May mga bagay akong nalalaman. Gusto ko po kayong tulungan." Ang bawat salita ni Ate Nena ay parang sikat ng araw na tumatagos sa madilim na silid ng puso ni Alessa. Hindi siya nag-iisa. Matapos ang mahabang pag-uusap, ipinagtapat ni Ate Nena ang kanyang mga pagdududa, ang mga bulong na naririnig niya sa kusina, at ang mga kakaibang kilos nina Doña Celestine at Marco. Nang gabing iyon, tinawagan ni Alessa si Attorney Reyes, ang dating legal advisor ng kanyang lolo. "Attorney Reyes, ako po ito, si Alessa Montenegro." Simula niya, may kinto ng kaba sa boses. "Alessa? Napakabait mo namang tumawag," wika ni Attorney Reyes, may pagtataka. "Matagal na ring nawala ang kontak natin. Bakit ka napatawag, Ija?" Inilahad ni Alessa ang kanyang sitwasyon, ang pagtataksil, ang recording, at ang mga ebidensyang unti-unti niyang nakukuha. Nakinig si Attorney Reyes ng tahimik. "Alessa, may pinaghihinalaan na rin ako. Ang mga Alvero, hindi sila kailanman naging tapat. May mga lumang issue sa pagitan ng ating mga pamilya. Hindi ko lang lubos maisip na aabot sila sa ganito. Kailangan ko po ng tulong niyo, attorney." Alessa plead. "Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangalan ng Montenegro. Huwag kang mag-alala, Alessa. Ako ang bahala sa legal na aspeto." Habang unti-unting lumalakas ang panig ni Alessa, unti-unti namang kumakalat ang chismis sa social circles. Ang balita ko, medyo may problema daw sa pag-iisip si Alessa. Ang bulong ng isang socialite. Dahil daw sa stress sa bagong kasal, sabi naman ng isa pa. Pinapakalat ni Doña Celestine ang mga ganitong salita para sirain ang reputasyon ni Alessa. Ngunit sa bawat chismis, lalong tumitibay ang loob ni Alessa na labanan sila. Ang hapdi ay naging galit na kailangan niya para lumaban. Isang hapon, habang nag-uusap sina Alessa at Attorney Reyes sa telepono tungkol sa mga hakbang na gagawin nila, biglang sumingit si Attorney Reyes. "Teka lang, Alessa. May natanggap akong email." "Ano po yan?" tanong ni Alessa. "Isang legal notice para sa isang psychiatric evaluation." Sagot ni Attorney Reyes, may pagkabigla sa boses. "Ang nagpadala? Mismo ang pamilya Alvero." "Huwag kang mag-alala, Alessa. Hindi nila tayo matatalo sa ganitong murang taktika." Giit ni Attorney Reyes sa telepono. Agad nilang sinimulan ang legal defense. Nagpasa si Attorney Reyes ng mga kahilingan para sa independiyenteng psychiatric assessment mula sa mga respetadong doktor, hindi mula sa mga taong hawak ng mga Alvero. Balak ni Alessa na ipatawag ang isang press conference kapag nakuha na niya ang malinis na resulta. Ang bawat hakbang ay maingat, kalkulado. Dumalo si Alessa sa isang charity gala ng mga Alvero. Suot ang isang eleganteng gown. Ang ngiti niya ay perpekto, isang maskara na mas manipis pa sa pinakamahal na sutla. Narinig niya ang mga bulong ng mga socialite. Totoo ba yang balita na medyo hindi na maayos si Alessa? Kawawa naman. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay lalong tumindi, ngunit nanatili siyang kalmado. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin, isang babaeng nakangiti. Pero may apoy sa mga mata. Ito ang Alessa na handang lumaban.
Alessa Hija, mayroon akong ipapakilala sa'yo. Wika ni Doña Celestine, puno ng kaartihan at matamis ng ngiti. Lumapit sila sa isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng napakapangahas na damit, si Divina. Si Divina, isa sa mga matalik na kaibigan ni Marco. Matagal na silang magkasama sa business ventures. Tumingin si Divina kay Alessa. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila may alam, ngunit puno rin ng pagkamahiwaga. Ngumiti lang si Alessa, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Alam niyang si Divina ang gagamitin nila para ipilit ang kwento ng ibang lalaki o ibang babae sa buhay niya. Ngunit may kung anong kuryosidad ang bumalot sa kanya patungkol kay Divina. Ito ba ay isa lang sa mga kasangkapan ni Doña Celestine o may iba pa itong motibo? Habang naglalakad si Alessa palabas ng gala, malalim ang kanyang iniisip. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang pagkukunwari ni na Marco at Doña Celestine ay nagiging mas malinaw. At ang kanyang galit ay nagiging determinasyon. Walang sino man ang makakakuha ng kanyang dangal. Nang nasa sasakyan na si Alessa, napansin niya ang isang envelope na palihim na naidikit sa kanyang bag. Nangunot ang kanyang noo. Binuksan niya. Sa loob ay isang lumang larawan ni Lucas, ang lalaking nakita niya sa charity event. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Hindi lang ikaw ang biktima. Mag-ingat. Walang duda, matagumpay na naipasa ni Alessa ang Independent Psychiatric Assessment. Ang mga doktor ay nagbigay ng malinaw na pahayag. Si Alessa Montenegro ay nasa tamang pag-iisip. Hindi siya baliw. Hindi siya may problema. Kaagad na inilabas ni Attorney Reyes ang mga resulta sa media na nagdulot ng malaking gulo sa kampo ni na Marco at Doña Celestine. Ang kanilang murang taktika ay bumalik sa kanila. Ang tsismis na pinakalat ni Doña Celestine ay unti-unting nawawalan ng bisa. Isang araw, habang papalabas si Alessa mula sa opisina ni Attorney Reyes, may lumapit sa kanyang isang sasakyan. Bumaba mula roon si Divina, ang socialite na ipinakilala sa charity gala. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot. Alessa, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Divina. Ang boses ay malumanay, malayo sa pagiging mapangahas. Nag-alinlangan si Alessa. Ito ba ay isa na namang patibong? Ngunit ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na sumama. Naupo sila sa isang tahimik na kafe. Alam kong nagtataka ka, simula ni Divina. Ang note sa larawan ni Lucas, ako ang nagbigay niyon. Hindi lang ikaw ang biktima ni Doña Celestine at Marco. Ginagamit lang din ako ni Doña Celestine, noon pa man, para lang sirain ang mga relasyon, para lang mas kontrolin si Marco. Nakinig si Alessa. Ang kanyang pagdududa ay dahan-dahang napapalitan ng pangunawa. Ang hapdi na naramdaman niya ay tila nakahanap ng kapareho sa kwento ni Divina. Mayroon akong nalalaman tungkol sa lumang koneksyon ni Lucas sa Alvero family at may kinalaman din ito sa ari-arian ng Montenegro. Dugtong ni Divina. Gusto kong tulungan ka, Alessa, para sa katarungan, para sa sarili ko rin. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nabanggit ni Divina ang isang serye ng peke o overinflated na transaksyon na iniuugnay kay Marco na konektado sa mga proyekto ng Montenegro. Ito ang eksaktong impormasyon na sinimulan ng hanapin ni Alessa. Biglang, ang kaba sa dibdib ni Alessa ay napalitan ng kumpiyansa. Ang pag-asa sa isang kakampi ay totoo. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ito ang simula, Alessa, sabi ni Divina, sabay abot ng isang maliit na folder. Ang lumang kasunduan. Basahin mo yan at maiintindihan mo ang lahat. Binuksan ni Alessa ang folder. Sa loob ay isang lumang kasunduan na nagbigay ng malaking halaga kay Marco noong bata pa siya, na may kondisyong ikakasal siya sa napiling babae. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pinagmulan ng pera.
mukhang mula sa Montenegro Estate. Bit-bit ang lumang kasunduan at ang mga detalye mula kay Divina. Nagtungo si Alessa kay Attorney Reyes. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado, unti-unting nabuo ang isang mas malalim, mas masakit na larawan. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian ni Alessa, kundi isang balak na matagal nang inilatag. Ang pamilya Alvero. Matagal na silang may inggit sa inyong pamilya, Alessa. Paliwanag ni Attorney Reyes. Noong panahon ng lolo mo, may matinding utang na loob, si Doña Celestine, sa isang kamag-anak ninyo. Isang kasunduan na hindi niya matanggap, isang lamat sa kanyang orgulyo. Sa tingin ko, ang kasal mo kay Marco ay bahagi ng kanyang plano para baliktarin ang sitwasyon, para kunin ang lahat ng Montenegro. Para kay Alessa, ang hapdi ay unti-unting nagiging pagkagalit. Hindi lang ito pagtataksil sa kakanya, kundi isang pang-iinsulto sa buong legacy ng kanyang pamilya. Ang pagmamana ni Marco ng pera na may kondisyon ay hindi lamang simpleng pondo, kundi isang kapirasong ganti na sinimulan na ng Alvero laban sa kanila. Ang respeto niya sa nakatatanda, lalo na kay Doña Celestine, ay tuluyang naglaho. Ang nakita niyang pagmamahal ay pawang ilusyon lang pala. Isang hapon, tahimik na bumisita si Alessa sa puntod ng kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang malamig na marmol, ang hangin ay tila bumubulong ng mga alaala. Inay, itay, hindi ko po hahayaang sirain nila ang ating pangalan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ipapanalo ko po ang laban na ito para sa inyo, para sa dangal ng Montenegro. Ang pangako ay hindi lang sa mga yumaong magulang, kundi sa kanyang sarili. Isang pangako na babangon siya. Habang nag-iisip si Alessa sa sala ng mansyon kinagabihan, biglang napako ang kanyang paningin sa isang lumang cabinet na halos nakatago sa isang sulok. Matagal na niyang alam ang cabinet na yon, ngunit hindi niya kailanman binuksan. Sa loob, may isang keepsake box, puno ng mga lumang litrato at sulat. Habang binubuklat niya ang mga ito, nakita niya ang isang sulat mula sa kanyang lolo. Nakasulat dito ang isang babala tungkol sa isang itim na tupa sa pamilya Alvero. At sa ilalim ng sulat, may isang lumang deed of sale na may kahina-hinalang petsa at pirma. Hawak ni Alessa ang sulat mula sa kanyang lolo. Ang mga salita ay tila naghuhukay ng matagal nang nakabaong katotohanan. Binabalaan siya ng lolo niya tungkol sa isang itim na tupa sa pamilya Alvero, isang mang-aagaw na may matinding inggit sa kanilang angkan, at ang lumang deed of sale, ang pirma sa dokumento, ay halos naglaho na. Ngunit ang petsa ay malinaw, isang petsang nakakabahala. Ilang taon bago pa isilang si Alessa, isang panahon kung kailan ang Montenegro Group ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan. Maaga pa kinabukasan, agad na dinala ni Alessa ang mga bagong ebidensya kay Attorney Reyes. Kasama rin nila si Divina, na ngayon ay buong pusong sumusuporta sa kanila. Dala ang sarili niyang mga dokumento at pahayag na nagpapatunay sa mga transaksyon ni Marco. Naupo sila sa mahabang lamesa sa opisina ni Attorney Reyes. Ang bigat ng mga papeles sa harap nila ay sumasalamin sa bigat ng katotohanan na unti-unti nilang binubuo. Ito ang matagal ko nang pinaghihinalaan, Alessa. Wika ni Attorney Reyes, nakaturo sa deed of sale. Isang malaking bahagi ng lupa na pag-aari ng Montenegro, inilipat ang titulo sa Alvero Corporation. Pero ang presyo, napakababa. At ang proseso, kahina-hinala. Sa panahong yun, malakas ang Montenegro. Hindi nila ito ibebenta sa ganitong halaga, lalo na sa mga Alvero na noon pa man ay kilala na sa kanilang pagiging ambisyoso. Pero bakit? Ano ang motibo? Tanong ni Alessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkakalito. Utang na loob, Alessa, at kapangyarihan. Tugon ni Attorney Reyes. May balita noon na ang lolo ni Doña Celestine ay nalugi
at muntik nang mamatay dahil sa utang. Ang lolo mo ang tumulong sa kanya. Pero hindi sa paraan na inaasahan ng Alvero. Marahil, itinuring nila iyong pang-iinsulto, isang pagliligtas na may kalakip na hiya. Kaya simula noon, nagkaroon sila ng matinding sama ng loob sa Montenegro. Gusto nilang bayaran ang utang na yon sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng sa inyo. Narinig ni Alessa ang bawat salita at ang dating hapdi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil sa pag-ibig, kundi bahagi ng isang matagal ng labanan ng pamilya. Paano po natin gagamitin ito, attorney? Hindi tayo pwedeng dumiretso sa korte, Alessa. Paliwanag ni Attorney Reyes. Kailangan nating pahinain ang kanilang posisyon sa board. Sa mata ng mga investors, hahasikin natin ang pagdududa. Doon, inilatag nila ang plano. Sa bawat business event, sa bawat casual meeting, gagamitin ni Alessa ang mga maliliit na impormasyon mula sa mga dokumento at recordings niya para subtly na maghasik ng pagdududa sa mga business associates ni Marco. Sa loob ng sumunod na linggo, si Alessa ay naging master ng sining ng pakikipagsosyalan sa isang high-profile business luncheon kung saan nagtitipon ang mga mayayaman at influential na personalidad. Diskarte siyang lumapit sa ilang board members ng Montenegro Group na malapit kina Marco. Kumusta po, Tito Robert, Tito Carlos? Bati niya, may matamis na ngiti. Nabalitaan ko po ang isang real estate project na may partnership po yata kayo sa Alvero. Sayang naman po, di ba? Ang ganda pa naman ng Montenegro. Pero parang ang profit margin, medyo malaki ang diferensya sa mga naunang project ng lolo ko. Baka po may kailangan pang i-check. Hindi niya binanggit ang anumang akusasyon. Tinitigan niya lang ang mga ito, may kunwari pag-aalala sa kanyang mga mata na sapat na para magtanim ng buto ng pagdududa. Napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mga ito mula sa kumpiyansa tungo sa pagkabahala. Ang mga munting komento ni Alessa ay tila maliliit na bato na inihahagis sa isang tahimik na lawa na lumilikha ng mga ripples ng pagdududa. Nagsimulang maramdaman ni Marco at Doña Celestine ang tensyon. Maraming tawag ang natatanggap ni Marco mula sa mga investors, nagtatanong tungkol sa mga proyekto, sa mga numero. Ano ba yan, Marco? Bakit marami na namang tanong sa ating mga transaksyon? Reklamo ni Doña Celestine, puno ng pagkabahala. Hindi ka ba nakapagtrabaho ng maayos? Inay, hindi ko rin maintindihan. Depensa ni Marco. Para kasing may nagbubulungan sa likod natin. At si Alessa, parang biglang naging mas aktibo sa social events. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanilang relasyon, isang epekto na planado ni Alessa. Isang gabi, sa isang granding business dinner para sa mga prospective investors, si Marco ang host. Nagtalumpati siya sa entablado, puno ng kumpiyansa, tungkol sa integrity at transparency ng Alvero Group at ang kanilang vision para sa Montenegro. Ang pamilyang Alvero at Montenegro ay iisa na. Pinapahalagahan namin ang tiwala ng bawat isa, wika niya, habang nakatingin sa audience. Nakatayo si Alessa sa likod, bahagyang nakatago sa anino, nakikinig sa bawat salita ni Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay manipis, halos hindi makita. Habang papalapit sa dulo ng kanyang speech si Marco, nagkatinginan sila, isang tingin na nagtagal. Dahan-dahang ngumiti si Alessa. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, puno ng sarkasmo at alam. Nakita niya ang biglaang pagkabahala sa mukha ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nadulas. Ang kanyang golden moment, isang tahimik na pagtatagumpay. Ang mga bulong ay naging mas malakas. Ang mga board members ay nagsisimulang magtanong. Ang mga Alvero ay nasa gitna na ng bagyo. Isang hapon, sa kanilang private study, rinig ni Ate Nena ang mainit na pagtatalo ni Marco at Doña Celestine. Hindi na ito maaari, inay. Malapit na tayong mabisto, sigaw ni Marco.
Kailangan nating agahan ang shareholders meeting. Determinadong sagot ni Doña Celestine. Kailangan nating tanggalin si Alessa bago niya pa man maisiwalat ang lahat. Sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Ate Nena. Dali-dali siyang tumakbo. Ang kanyang puso ay malakas na naghuhumiyaw. Kailangan niyang ipaalam ito kay Alessa. Ngayon na. Nakahinga ng malalim si Alessa nang marinig ang bulong ni Ate Nena sa telepono. Ang boses nito ay puno ng kaba at pagmamadali. Ma'am Alessa, narinig ko po. Agahan daw po ang meeting ng shareholders. Gusto po nilang tanggalin na kayo agad bago po ninyo mailabas ang lahat. Ang impormasyong ito ay hindi na sorpresa kay Alessa. Ngunit ang pagiging agresibo ng mga Alvero ay nagpakumpirma na malapit na ang huling laban. Ang mga butil ng pagdududa na inihasik niya ay nagbubunga na ng takot sa kampo ng kalaban. Agad na tinawagan ni Alessa si Attorney Reyes na agad namang nagtungo sa ligtas na lugar na kanilang pinagpupulungan, isang pribadong conference room sa isang discreet hotel na hindi malapit sa Makati, malayo sa mga mata at tenga ni na Doña Celestine. Kasama rin nila si Divina, na ngayon ay isa ng ganap na kaalyado at may sariling hapdi mula sa nakaraan. Kahit si Ate Nena ay sumama, dala ang isang thermal bag ng mainit na kape at tinapay, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pag-aalala para kay Alessa. Ito na ang huling hirit nila, Alessa, wika ni Attorney Reyes habang inilalatag ang malalaking charts at graph. Alam nilang nasa alanganin sila. Gusto nilang tapusin ito bago pa tayo makatayo ng husto sa korte. Kailangan nating gamitin ang bawat segundo para maghanda. Ang hangin sa silid ay puno ng tensyon, ngunit meron ding pagkakaisa. Sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Alessa. Ang kanyang personal na laban ay naging laban ng lahat ng pinagkaitan at niloko. Si Divina, na dati kasangkapan, ngayon ay nagiging instrumento ng katarungan. Mayroon pa akong ebidensya, attorney. Sabi ni Divina, inilabas ang isang USB drive. Mga recording ng pag-uusap namin ni Doña Celestine tungkol sa mga pekeng invoice at kickbacks. Ayaw ko na sanang gawin, pero napagtanto kong kailangan itong matigil. Nanaki ang mga mata ni Alessa. Mas lalakas pa ang kaso nila. Ang desperasyon ni na Marco at Doña Celestine ay lalong nagpapahina sa kanila, habang ang kanilang katamaran sa paglilinis ng mga bakas ay nagbibigay ng mas maraming bala kay Alessa. Sa kabilang banda, sa marangyang mansyon ng mga Alvero, ang pagkabahala ay nagiging pagkabalisa. Bakit ganoon, inay? Bakit biglang tila alam na ng lahat ang mga transaksyon natin? Galit na tanong ni Marco. Ang kanyang dating kumpiyansa ay unti-unting napapalitan ng takot. Tila may kung sinong nagli-leak ng impormasyon at si Alessa, napakakalmado niya. Huwag kang mag-alala, Marco. Sagot ni Doña Celestine, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na rin ng pagkabalisa. Nagsisimula na silang magduda, kaya kailangan nating maging mas matatag. Palakasin natin ang mga alingas-ngas tungkol sa kanyang sakit. Tawagan ang mga board members, ipaalam na hindi dapat pagkatiwalaan ang mga balibalita mula sa isang babaeng may problema. Ngunit sa loob ni Marco, may nagbabago. Ang mga tingin ni Alessa sa kanya, ang sarkastikong ngiti na yon sa business dinner, unti-unti niyang napagtanto na hindi siya simpleng nakikipaglaro sa isang inosenteng biktima. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Alessa. Ang kaparehong apoy na minsan niyang nakita sa kanyang ama kapag ito ay nagagalit. Nagsisimula na siyang magduda sa kahihinatnan ng kanilang plano at sa pagiging makatarungan ng mga ginagawa nila. Ang kanyang konsensya na matagal nang natabunan ng kasakiman at utang na loob sa kanyang ina ay dahan-dahang nagigising. Sa lihim na meeting room, pinag-aralan nilang mabuti ang bawat anggulo. Naghanda si Attorney Reyes ng mga presentations na may mga graph at numero na magpapatunay sa pandarayan ng mga Alvero.
Inihanda ni Alessa ang kanyang statement, isang mensahe na hindi lamang magbubunyag ng katotohanan, kundi magbibigay din ng inspirasyon at lakas sa mga tagapakinig. Si Ate Nena, kahit hindi nagsasalita, ay nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng kanyang presensya at ang kanyang matalas na pagmamasid sa mga galaw ng Alvero family. Kailangan nating ipakita na hindi lang ito tungkol sa pera, Alsa. Payo ni Attorney Reyes, kailangan nating ipakita na ito ay tungkol sa dangal, sa integridad, at sa katarungan. Tumango si Alessa. Ang galit sa kanya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng niloko at nilapastangan. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, biglang tumayo si Alessa, lumapit sa bintana at tinanaw ang abalang syudad ng Makati. Ang mga ilaw ng mga gusali ay kumikinang, ngunit sa ilalim niyon ay nagtatago ang kadiliman ng kasakiman. Lumingon siya sa kanyang mga kasamahan, Attorney Reyes, Divina, at Ate Nena. Ang bawat isa ay may sariling pinagdaanan at dahilan para lumaban. Nagkaroon sila ng isang silent moment of solidarity, isang pag-unawa na hindi na kailangan ng salita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa bawat tingin, naroon ang pag-asa at pangako na itatama nila ang lahat. Ito ang kanilang huling baraha at handa silang isugal ang lahat. Pagbalik niya sa lamesa, may isang bagong lakas sa kanyang mga mata. Attorney Divina, Ate Nena, maraming salamat. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Ang mga huling detalye ay inayos. Bawat dokumento ay sinuri muli. Bawat pahayag ay pinatibay. Ang shareholders meeting ay bukas. Wala nang atrasan. Sa gabi bago ang shareholders meeting, habang nag-iisa si Alessa sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang text message mula sa isang unregistered number. Nagbago ang plano. Sisirain nila ang ebidensya. Maging handa ka, Alessa, para sa ating lahat. Pagkatapos noon, biglang nawala ang koneksyon ni Divina. Ang huling mensahe ay nanggaling pala sa kanya. Isang babala na may kasamang sakripisyo. Ang linyang yon ay tumigil sa gitna. Tila naputol ang tawag na nag-iwan kay Alessa na puno ng kaba at pag-aalala. Anong ibig sabihin ng sisirain nila ang ebidensya? At anong nangyari kay Divina? Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng tensyon. Nagtipon doon ang mga board members, major shareholders, at ilang piling media personalities para sa emergency shareholders meeting ng Montenegro Group. Ang chandeliers sa kisame ay tila nagpapahiwatig ng nagbabadyang pagbagsak. Nasa harap si Doña Celestine, ang mukha ay nakasuot ng kanyang pinakapayak ngunit pinakamapanganib ng ngiti. Sa tabi niya si Marco na may kunwari ay kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nililingon ng pintuan. Tila may inaasahan. Pumasok si Alessa. Suot ang isang simpleng puting barong. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang dating inosenteng ganda ngayon ay nagiging lakas na may grasa. Ang bawat mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka at paghuhusga. Nasa likod niya si Attorney Reyes, bitbit ang isang malaking briefcase, at sa malayo, tahimik na nakaupo si Ate Nena sa isang gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Bago tayo magsimula sa agenda ng meeting na ito, panimula ni Doña Celestine, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nais kong klaruhin ang ilang alingas-ngas na lumalaganap. Mayroon tayong board member, si Mrs. Alessa Montenegro, na tila medyo challenged sa kanyang mental faculties. Nagpasa kami ng isang motion na limitahan ang kanyang mga voting rights at sa kasamaang palad, magmungkahi ng pansamantalang medical leave para sa kanya. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Nagulantang ang ilan. Ang iba naman ay tila may alam na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Attorney Reyes, tumayo si Alessa. Salamat po, Doña Celestine, sa inyong pag-aalala.
Kalmado ngunit matapang na sabi ni Alessa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng kaba. Ngunit, para po sa kapakanan ng transparency at integrity ng ating kumpanya, nais ko pong ipakita sa inyo ang ilang bagay. Naglakad siya patungo sa projector screen. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Inilabas ni Attorney Reyes ang isang folder at ipinasa kay Alessa. Ito po ang resulta ng aking independent psychiatric assessment mula sa 3 magkakaibang doktor. Patuloy ni Alessa habang lumalabas sa screen ang kanyang malinis na medical record. Lahat po sila ay nagpapatunay na ako ay nasa tamang pag-iisip. Kaya po, ang paratang na may problema ako sa isip ay pawang walang batayan. Isang ingay ang muling kumalat sa silid, mas malakas kaysa kanina. Namutla si Doña Celestine. Si Marco naman ay nagulantang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ngunit hindi lang po yan. Mga esteemed board members at shareholders, dagdag ni Alessa, ang kanyang boses ay tila may dalang apoy. Mayroon pa po akong mas seryosong ebidensya na nais kong iparinig sa inyo. Ito po ay isang recording mula sa mismong gabi ng aking kasal. Naghintay si Alessa ng ilang sandali. Pinakikinggan ang mabilis na pagtibok ng sariling puso. Alam niyang ito na. Ito na ang huling baraha. Pinindot niya ang play button. Nagsimula ang recording. Malinaw na malinaw ang boses ni na Doña Celestine at Marco. Ang kanilang malademonyong plano na agawin ang lahat mula kay Alessa. Ang mga salitang, wala siyang karapatan sa Montenegro, ang planong baliw ang pinakamadali, at itatapon natin siya sa limot, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga tao ay nanlaki ang mga mata. Ang iba ay nagtakip ng bibig sa pagkabigla. Si Doña Celestine ay tumayo, galit na galit. Alessa, yan ay peking recording, isang pandaraya. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Peke po ba, Inay Celestine? Tanong ni Alessa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang tono po ng inyong boses, ang pangamba ni Marco. Hindi po ito pwedeng pekehin. Pinakita ni Alessa ang isa-isang ebidensya, ang mga pekeng invoice, ang mga illegal transaction na iniuugnay kay Marco na nakasulat sa charts na inihanda ni Attorney Reyes. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang bawat detalye, ang mga loophole at pandaraya na ginawa ng Alvero Corporation. Ngunit ang pinakamatinding bomba ay ang lumang deed of sale. At ito po, isang lumang dokumento mula sa archives ng Montenegro, sabi ni Alessa, habang lumalabas sa screen ang scanned copy ng deed. Isang deed of sale na naglilipat ng malaking lupain mula sa Montenegro patungo sa Alvero sa halagang walang-wala. Ang petsa? Noong panahong ang Montenegro ay mayaman at ang Alvero ay halos bangkarote. Ito po ay isang patunay ng matagal ng balak na agawin ang aming ari-arian. Si Marco, na kanina pa nakatulala, ay biglang bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Ang kanyang kayabangan ay nawala, napalitan ng hiya at pagkatalo. Tiningnan niya si Doña Celestine, na ngayon ay halos hindi na makahinga sa matinding galit at pagkabigla. Ang imperyo na matagal nilang binuo sa kasinungalingan ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Mayroon pa po akong isang testigo, dagdag ni Alessa. Isang taong matagal nang nasasaksihan ang kanilang pandaraya at manipulasyon. Sa screen, lumabas ang isang video. Ito ay isang recorded statement mula kay Divina na nagdedetalye kung paano siya ginamit ni Doña Celestine para sirain ang iba at kung paano niya nalaman ang mga lihim na transaksyon at planong pagtataksil. Ang bawat salita ni Divina ay tila nagpapako kina Marco at Doña Celestine sa kanilang mga upuan. Ang mga shareholders ay nagsimulang magtaas ng boses, puno ng galit at pagtataksil. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Pandaraya. Kailangan silang managot. Ang mga dating alyado
nina Doña Celestine ay nagsimulang maglayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at hiya. Ang pampublikong kahihiyan ay mas matindi pa sa anumang legal na kaso. Para kay Doña Celestine na ang buhay ay umikot sa reputasyon at kapangyarihan, ito ang pinakamatinding parusa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng galit, pagkabigo, at pagkatalo. Sa huli, walang choice ang board. Isang mabilis na motion ang ipinasa para tanggalin si Marco Alvero sa lahat ng kanyang posisyon sa Montenegro Group. Inirekomenda rin ang agarang investigasyon kay Doña Celestine at ang pag-freeze ng lahat ng kanyang assets na may kinalaman sa mga fraudulent transactions. Ang pagbagsak ng Alvero Empire ay mabilis at walang awa. Si Alessa ay tumayo sa harap. Ang kanyang ngiti ngayon ay tunay, isang ngiting tagumpay. Tiningnan niya si Marco na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang pagkatalo ay malinaw sa lahat. At si Doña Celestine na nakatingin sa kawalan, ang kanyang dangal ay nawasak. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang katarungan ay nangibabaw. Habang papalabas ang lahat sa ballroom, naramdaman ni Alessa ang isang mahinang kalabit sa likod niya. Si Ate Nena, na may luha sa mga mata, ay tahimik na hinaplos ang braso ni Alessa. Ma'am, lolo niyo po ay proud sa inyo. Walang salitang binitawan si Alessa. Yumakap lang siya sa matandang kasambahay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kapayapaan. Ito ay hindi lang tagumpay sa pera, kundi tagumpay para sa pamilya at sa katotohanan. Pagkatapos ng meeting, habang palabas si Alessa sa Grand Ballroom, ang media ay nagkakagulo, kumukuha ng mga litrato at nagtatanong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lucas. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na nagmamasid sa lahat ng kaganapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, walang maskara si Alessa. Ngumiti siya ng totoo, isang ngangiting puno ng kalayaan. Ngunit bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magkausap, hinarangan sila ng isang grupo ng mga security guards. May dalang mga subpoena. Miss Alessa Montenegro, wika ng isang lalaki. Ang boses ay matigas. Mayroon po kaming subpoena mula sa pamilya De La Cruz na naghahabol din sa karapatan sa Montenegro Estate. Iginigiit nilang may lihim na kasunduan ang lolo ninyo sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Alessa. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagsubok ay patuloy. Ang sikat ng araw ay tila hindi sapat upang pawin ang pagod sa mga mata ni Alessa. Matapos ang magulong shareholders meeting, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Alvero Empire ay kumalat ng napakabilis sa buong Makati. Subalit ang kapayapaan na inaasahan niya ay panandalian lamang. Ang subpuena mula sa pamilya De La Cruz ay nagpapatunay na ang laban ay hindi pa tapos. Tila ang kayamanan ng Montenegro ay isang gintong sumpa na patuloy na nag-aanyaya ng mga ganid. Ang pagod sa kanyang katawan at isip ay mas mabigat ngayon kaysa kailanman. Huwag kang mag-alala, Alessa. Ang boses ni Attorney Reyes ay tila isang angkla sa gitna ng kanyang mga pangamba. Pinag-aaralan na namin ang kasong ito. Ang De La Cruz ay matagal nang may pinaghahabol sa isang lumang lupa ng Montenegro. Ngunit walang malinaw na basehan. Mayroon lang silang chismis at ilang lumang dokumento na hindi gaanong matibay. Hindi na tayo babalik sa dati. Mas handa na tayo ngayon. Kasama niya si Divina, na ngayon ay isa ng matalik na kaibigan. Ang pagiging biktima ni Divina noon ay nagbigay sa kanila ng hindi inaasahang koneksyon. Isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng hapdi at pagtataksil. Tama si Attorney Reyes, dagdag ni Divina. Tayo ang nakakita ng tunay nilang mukha. Hindi na sila makakagamit ng kapangyarihan para manlinang. Nandoon kami para tulungan ka. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob kay Alessa. Hindi na siya nag-iisa. Sa kabila ng panibagong hamon, ang mga balita tungkol kina Marco at Doña Celestine
ay patuloy na lumalabas. Si Marco ay nahaharap sa iba't ibang kasong sibil at kriminal. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng elegansya at kapangyarihan, ngayon ay bahid ng kahihiyan at panloloko. Si Doña Celestina naman, na dati reyna ng alta sosyedad, ay tila naglaho mula sa limelight. Ang kanyang orgulyo ay durog, at ang hiya ay kumain sa kanya. Ang mga kaibigan na dating nakapaligid sa kanya ay nawala. Tanging ang anino ng kanyang dating sarili ang naiwan. Sa isang banda, nakaramdam si Alessa ng satisfaction, hindi dahil sa kaligayahan ng pagdurusa ng iba, kundi dahil sa katarungan na unti-unting nangyayari. Isang araw, matapos ang isang consultation kay Attorney Reyes, nagpasya si Alessa na dumaan sa isang art gallery. Kailangan niya ng sandali para makahinga, para makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga obra, napansin niya ang isang pamilyar na anino. Si Lucas, ang lalaking minsang nagpatibok ng kanyang puso sa isang tahimik na paraan, ang lalaking nakita niya sa charity event, ang lalaking nasa larawan na nagbigay ng babala sa kanya. Nakatingin din siya sa isang painting, ang kanyang muka ay seryoso. Lucas? Bulong ni Alessa. Lumapit ng dahan-dahan. Lumingon si Lucas at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo, walang halo ng pagpapanggap. Alessa, finally, naupo sila sa isang sulok, malayo sa mga mata ng tao. Ipinaliwanag ni Lucas ang kanyang papel sa lumang isyu ng pamilya Alvero at Montenegro. Ang kanyang pamilya ay dati nang naging biktima ng mga pandarayan ng mga Alvero, kaya't matagal na rin siyang nagmamanman. Siya ang dahilan kung bakit niya nasagap ang impormasyon tungkol sa kasunduan ni Marco at ang mga lihim na transaksyon. Siya rin ang nag-ingat sa mga lumang dokumento na ginamit ni Divina. Ang kanyang pagiging silent observer ay naging supportive presence niya sa buong paglalakbay ni Alessa. Matagal na kitang pinagmamasdan, Alessa, wika ni Lucas. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala at paghanga. Nakita ko ang tapang mo, ang lakas mo. Nakita ko kung paano ka lumaban ng tahimik. Gusto kitang tulungan, hindi dahil sa utang na loob o obligasyon, kundi dahil sa respeto at paghanga. Ang mga salita ni Lucas ay tila balm sa kanyang sugatang puso. Ang mga pagdududa at pangamba na bumalot sa kanya ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng isang bagong pag-asa. Narinig niya ang katapatan sa boses ni Lucas, isang katapatan na matagal na niyang hinahanap. Nagkatinginan sila ng matagal. Ang kanilang mga mata ay nagkaintindihan ng walang salita. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasayaw sa iisang himig. Sa loob ng art gallery na puno ng mga kwento ng iba, may nabubuong bagong kwento para sa kanila. Isang tahimik na sandali na puno ng pag-asa at pangako. Isang pangakong hindi na siya mag-iisa. Kinabukasan, nagdesisyon si Alessa na umalis sa Makati. Hindi na niya kayang manatili sa syudad na puno ng traidor at kasakiman. Kailangan niya ng pagbabago, isang bagong simula, kung saan makakahanap siya ng kapayapaan at totoong pagmamahal. Kailangan niyang lumayo, hindi para takasan ang problema, kundi para hanapin ang kanyang sarili. Pumunta siya sa airport, ang kanyang mga bagahe ay handa. Sa gitna ng maraming tao, habang naghihintay siya sa kanyang flight, napansin niya si Marco. Nakaupo ito sa isang malayong sulok, tila nag-iisa. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay nawala. Napalitan ng isang balikat na nakayuko. Ang mukha ay lungkot at pagkatalo. Siya ang anino ng dating Marco Alvero. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, walang galit sa mga mata ni Alessa. Tanging isang uri ng pangunawa at awa ang kanyang naramdaman. At sa mga mata ni Marco, nakita niya ang pagsisisi, isang tunay na pagsisisi. Isang tingin na nag-iwan ng tanong sa puso ni Alessa. May pag-asa pa ba para sa kanyang pagtubos? Ang paglaban sa pamilya De La Cruz ay hindi naging kasing dramatiko ng pagbagsak ng mga Alvero. Ngunit ito
ay isang huling pagsubok na nagpapatunay sa lakas at tapang na natutunan ni Alessa. Sa tulong ni Attorney Reyes na muling pinatunayan ang kanyang husay sa batas at ang tahimik ngunit matibay na suporta ni Lucas, ang kaso ay unti-unting lumilinaw. Hindi na si Alessa ang dating babaeng madaling matakot. Ang kanyang bawat salita sa korte ay puno ng katalinuhan at katatagan. Ang bawat tingin niya ay walang bakas ng pagdududa. Ang mga ebidensya ng De La Cruz ay tila lumang balita na lamang sa harap ng mga malinaw na dokumento at katotohanang inilatag ni Alessa. Sa huli, ang korte ay nagdesisyon pabor kay Alessa. Tuluyan nang naibalik ang lahat ng Montenegro Estate at kasabay nito, ang kanyang pangalan at dangal ay ganap ng nilinis sa mata ng publiko. Nagtagumpay si Alessa, hindi lang sa legal na laban, kundi sa pagpapatunay ng kanyang sariling halaga. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Alessa ay hindi nasa courtroom. Ito ay nasa kanyang puso. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nagdesisyon si Alessa na lisanin ang Makati. Hindi na siya nabibilang sa magulong syudad na yon, kung saan ang bawat ngiti ay maaaring magtago ng traidor at ang bawat salita ay maaaring isang kasinungalingan. Pinili niyang lumipat sa probinsya sa isang bayan sa tabing dagat, isang lugar kung saan ang simoy ng hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay musika, at ang mga tao ay simple at tapat. Dito, nais niyang hanapin ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan, at ang tunay na kaligayahan. Sa maliit na bahay na inupahan niya malapit sa dalampasigan, ang buhay ni Alessa ay tila nagsimulang muli. Ang bawat umaga ay binati ng sikat ng araw at ang awit ng mga ibon. Naglalakad siya sa dalampasigan, hinahayaan ng alon na haplusin ang kanyang mga paa. Ang buhangin ay mainit sa kanyang balat at ang kalawakan ng dagat ay tila sumasalamin sa kalayaan na unti-unti niyang nadarama. Ang hapdi ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom, tulad ng mga sugat na ginagamot ng sariwang hangin at dagat. Walang pagpapanggap, walang maskara. Dito, si Alessa ay naging tunay na Alessa. Si Lucas ay naging bahagi ng kanyang bagong buhay. Hindi siya isang tagapagligtas, kundi isang kasama. Isang lalaking tahimik na nakikinig, nagbibigay ng lakas, at nagbabahagi ng mga ngiti. Minsan, magkasama silang nanonood ng sunset. Ang kulay kahel ng kalangitan ay tila nagpipinta ng bagong pag-asa. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga nakaraang hapdi, at sa kanilang bagong simula. Ang takot ni Alessa sa pagtitiwala ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang bagong pag-ibig na payapa, totoo, at malaya sa anumang kondisyon. Hindi siya minahal ni Lucas dahil sa kanyang yaman o pangalan, kundi dahil sa kanyang tapang, sa kanyang puso, at sa kanyang pagiging totoo. Isang hapon, habang nakasakay sila sa isang maliit na bangka, palutang-lutang sa tahimik na dagat, nagkaroon ng biglaang tawanan si Alessa. Isang tawanan na malakas, walang halong pag-aalala, at buong-buo. Ito ang unang pagkakataon na tumawa siya ng totoo at buong puso matapos ang lahat ng pinagdaanan. Tiningnan niya si Lucas. Ang kanyang mga mata ay naging makislap. Si Lucas ay ngumiti pabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay napapalubog at ang kalangitan ay nagpipinta ng iba't ibang kulay, naramdaman ni Alessa ang isang matinding kapayapaan. Ito ang kaligayahan na matagal niyang hinanap. Ito ang pag-ibig na tunay at dalisay. Ang mga alaala ni na Marco at Doña Celestine ay tila malalayong tinig na lamang. Nabalitaan niya na si Marco ay nagpasya na lumabas ng bansa, nagsisimulang muli sa ibang lugar. Nalaman din niyang si Doña Celestine ay nananatili sa Makati, ngunit ang kanyang dating kapangyarihan at dangal ay naglaho na. Pinalitan ng hiya at pag-iisa. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Para maging malaya siya sa bigat ng nakaraan.
Natawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at mahina noon. Natawad niya ang kanyang sarili sa mga hapdi na kanyang pinayagan. Ngayon, siya ay buo at malaya. Isang araw, habang umiinom siya ng kape sa kanyang beranda, may dumating na sulat mula kay Ate Nena. Ang sobre ay may pamilyar na amoy ng mansyon sa Makati. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob ay isang mahabang liham, puno ng mga balita mula sa dating syudad. Nagkwento si Ate Nena tungkol sa kanyang bagong buhay at kung paano naging payapa ang kanyang pagreretiro. Mayroon ding balita tungkol sa pagbabago sa Makati, ang mga bagong mukha sa business world. Ngunit sa ilalim ng liham, may isang maliit na sobre. Sa loob nito, isang larawan. Isang larawan ni Marco. Hindi siya ang dating Marco na mayabang at mayaman. Nakasuot siya ng simpleng damit, nagtatrabaho sa isang charity organization sa isang malayong probinsya. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit may bakas ng katahimikan na hindi niya kailanman nakita rati. Ang larawan ay nagpakaba kay Alessa. Hindi ito galit, hindi rin takot. Ito ay isang halo-halong damdamin ng pagtataka, pag-asa at isang huling tanong na tila hindi masagot. Mayroon nga bang tunay na pagbabago? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Ang larawan ni Marco na ipinadala ni Ate Nena ay nanatili sa kanyang tabi sa loob ng maraming araw. Hindi ito larawan ng paghihiganti, kundi isang larawan ng pagbabago. Ang dating Marco na puno ng kayabangan at kasakiman ay tila naglaho, napalitan ng isang lalaking may bagong landas. Sa loob ni Alessa, may isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit, at lalong hindi na ito hapdi. Ito ay isang uri ng pangunawa. Natawad na ba siya? Umupo si Alessa sa kanyang beranda. Hinahayaang haplusin ng simoy ng dagat ang kanyang mukha. Naintindihan niya. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco. Hindi ito para bigyan siya ng pagtubos o para balikan ang nakaraan. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili, para maging malaya siya sa bigat ng galit at sama ng loob na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Nang makita niya ang larawan ni Marco, naramdaman niya ang huling bahid ng galit na naglaho. Isang kapayapaan ang bumalot sa kanya, isang kalayaan na higit pa sa anumang tagumpay sa korte. Oo, natawad na ni Alessa si Marco at maging si Doña Celestine, hindi man sa personal na pakikipag-ugnayan, ngunit sa kanyang puso. Ito ay isang proseso ng paghilom na nagsimula sa kanyang pag-alis sa Makati at nagtapos sa sandaling iyon sa kanyang beranda sa probinsya. Ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang paglimot sa hapdi ng nakaraan, ngunit ito ay isang pagpili na pakawalan ang bigat na dala ng galit at puot. Hindi niya binalikan ang mga ito o nakipag-ugnayan pa, kundi pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay nang walang pasanin ng pagkagalit. Ito ang kanyang paraan upang ganap na makalaya. Ganap na nahanap ni Alessa ang kanyang kapayapaan. Ang buhay sa probinsya ay nagbigay sa kanya ng tahimik na kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa marangyang mundo ng Makati. Araw-araw, ang tunog ng alon, ang sariwang hangin, at ang init ng araw ay tila nagpapagaling sa kanyang sugatan na kaluluwa. Ang presensya ni Lucas sa kanyang buhay ay nagdagdag ng liwanag at pag-ibig na payapa at dalisay. Hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng anino ng kasinungalingan o pagpapanggap. Ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ang kanyang mga tawa ay walang halong pag-aalala. Nakahanap siya ng kahulugan, hindi sa kayamanan, kundi sa simple at tapat na pamumuhay, kasama ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang kwento ni Alessa ay nagiiwan ng isang malalim at makabagbag damdaming aral para sa mga tagapakinig, lalo na sa mga kababaihang Pilipino. Ito ay aral na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa puso at determinasyon
na lumaban para sa dangal at katotohanan. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na panahon ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa, mayroong liwanag na maaaring matagpuan sa pamamagitan ng paninindigan, tapang, at ang paghahanap ng katarungan. Higit sa lahat, ang pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa sarili, ay susi sa paghilom at sa paghahanap ng tunay na kapayapaan at pag-ibig. Ang kwento ni Alessa ay isang paalala na ang pag-ibig ay dapat maging malaya, hindi nakakadena sa obligasyon o kasakiman. Ito ay isang inspirasyon na ang isang babae, kahit sa kanyang pagiging tahimik at hinhin, ay may kakayahang maging matapang, matalino, at magtagumpay laban sa anumang kadiliman. Isang hapon, habang nakaupo si Alessa sa dalampasigan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lucas. Tinanaw niya ang malawak na karagatan at ang mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong ng kanyang kwento. Sa kanyang isip, inulit niya ang kanyang pangako sa sarili. Hindi na ako magtatago, hindi na ako matatakot, hindi na ako susuko, malaya na ako. Sa wakas, ang kanyang puso ay naging payapa. Ang hapdi ay pinalitan ng pagmamahal, ang takot ay pinalitan ng tapang, at ang kadiliman ay pinalitan ng liwanag. Ito ang kanyang bagong simula, isang pagtatapos na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. At sa puntong ito, mga minamahal naming tagapakinig, nagtatapos ang kwento ni Alessa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat pahina, sa bawat hapdi, at sa bawat tagumpay. Hindi naging madali ang isulat ang bawat yugto ng kwentong ito, lalo na ang mga sandali ng pagtataksil at ang tahimik na pagdurusa ni Alessa. May mga pagkakataong tila ako rin ay nakaramdam ng bigat sa kanyang balikat, ng galit sa mga mapanlinlang na puso. Ngunit sa bawat pagsubok, nakita ko ang munting apoy ng pag-asa na nagliliyab sa kanyang diwa, isang paalala na ang ilaw ay laging naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang kwentong ito ay pinagtagpi mula sa mga butil ng karanasan, ng mga ngiti at luha na nakita at nadama sa paligid natin, na nagpapatunay na ang buhay ay puno ng mga himala at aral. Naway naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatamis na salita, kundi ang lakas na ipaglaban ang tama, ang sarili, at ang dangal. Naway naramdaman ninyo na ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa kapayapaan ng ating puso, tulad ng binhi na muling sumisibol pagkatapos ng bagyo. Hindi ito paglimot, kundi paglaya. Ngayon, nais kong tanungin kayo, matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Alessa, sa tingin niyo ba, tama ang kanyang desisyon na patawarin si Marco sa kanyang puso, kahit hindi na sila muling nag-usap? Ikaw ba, kaya mo ring gawin ito para sa iyong sariling kapayapaan? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakipindot ang like button at huwag kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkukwento, dito sa Boses ng Pagmamahal. Pamagat ng kwento. Ang kwento ni Alessa. Lihim sa dilim pag-aari ng Boses ng Pagmamahal. Production, Mananalaysay, Clara.